Ang malas na high schooler na ito ay naging pinakabagong target para kay Truck-kun. At kapag siya ay sa wakas ay nagising, siya ay nasa isang ganap na naiibang mundo, isang klasikong setup ng mga isekai anime. Ang hindi pa niya alam ay mayroon siyang isang nakakabaliw na nakatagong kapangyarihan, ang walang hanggang kabataan. Ang kwento ay nagsisimula sa isang medieval-style fantasy world kung saan ang isang teenager na nagngangalang Rio ay nakahiga sa sahig ng isang maliit na sira-sirang cottage. Walang laman ang lugar maliban sa ilang mga lumang libro at isang kutsilyo na nakalagay sa isang mesa. Ipinagkibit-balikat ito ni Rio, lumabas para makalanghap ng hangin sa bundok, at tumingin-tingin sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay walang katapusang mga bundok sa lahat ng dako. Nagtataka, itinaas niya ang kanyang kamay at tahimik na bamulong, lumabas ang tubig. At tulad ng mahika, isang maliit na pool ng tubig ang bumubulusok sa kanyang palad. Nag-flashback sa ilang araw lang ang nakalipas, biglang nakita ni Rio ang kanyang sarili na napunta sa isang maliwanag na walang katapusang kawalan. Nalilito, nakilala siya ng isang anghel na mabilis na nagbabasa ng kanyang mga iniisip, na tinitiyak sa kanya na hindi ito isang checkpoint sa kabilang buhay. Ang anghel, na umamin na ilang taon na ang lumipas mula nang makita ang isang bisita, ay parehong masaya para sa kumpanya at medyo nalungkot dahil nasawi si Ryu pagkatapos ng kasumpa-sumpa na aksidente kay Truck-kun. Si Ryu na medyo nababalisa, ay napagtanto na siya ay nasa linya para sa reincarnation. Diretso niyang tinanong ang anghel, kung saan nagpakilala ito bilang si Michael, at inisip kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod niyang buhay. Sinabihan siya ni Michael na mamuhay na lang kung ano ang gusto niya. Palaging gusto ni Rio ng mabagal, nakakainip na buhay. Kaya, pagkatapos makuha ang basbas ni Michael, naghanda siyang ipanganak muli sa isang bagong mahiwagang mundo na tinatawag na Phi. Ngunit bago siya pumunta, pinaalam ni Michael ang mga pangunahing kaalaman. 1/5 lang ng mga tao dito ang nakakagamit talaga ng magic, ngunit si Rio ay isa sa mga maswerteng iilan, lalo na sa likas na kakayahan sa tubig. Dahil gusto ni Rio ng boring na buhay, pinunta siya ni Michael sa kagubatan ng Rondo, malayo sa mga tao, na may maliit na cottage at 2 buwang halaga ng pagkain na nakasalansan sa isang cold storage house. Sa loob ng cottage, mayroong 2 madaling gamiting guidebook, ang isa ay tungkol sa mga lokal na halaman, ang isa ay sa mga halimaw na maaari niyang makatagpo. At pagdating sa pag-aaral ng mahika, naalala ni Rio ang payo ni Michael. Ang kailangan niya lang ay imahinasyon at pagsasanay. Ligtas din siya sa mga halimaw sa kagubatan sa ngayon dahil naglagay si Michael ng harang sa paligid ng bahay. Siya pagkatapos ay sumusubok ng water magic isa pang pagkakataon, at sa isang pag-iisip lamang, nagpapakita ang isang perpektong bola ng tubig sa kanyang kamay. Walang tiyantang, puro focus lang. At sa totoo lang, ito ay isang medyo maganda na setup para sa isang taong gusto lang mag-relax sa ibang mundo. Sa isang mabilis na kisap mata ng kanyang mahika, nilagyan ni Rio ng tubig ang bathtub. Sa totoo lang, medyo kadiri kung iisipin dahil technically galing sa loob niya ang tubig. At ang masaklap pa, sobrang lamig. Ngayon ay mayroon siyang bagong problema, kung paano painitin ito. Sinusubukan niya ang old school na paraan. Ang pagkuskus ng mga kahoy na magkakadikit upang magsiklab ng apoy, ngunit pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, sumuko na lang siya at nagsimulang mag-isip kung may mahiwagang shortcut. Naaalala ang kanyang mga klase sa kimika mula sa kanyang nakaraang buhay, nagpa siya si Rio na paghiwalayin ang hydrogen at oxygen mula sa tubig. Ngunit sa halip na gumawa ng apoy, ang buong bagay ay nagyayelo at nagiging solidong yelo. Nakatitig sa yelo, may naisip na sandali si Rio. Ginagamit niya ang yelo na parang magnifying glass para ituon ang sikat ng araw. At sa kaunting swerte, nagawa niyang magpaapoy. Sa wakas, nakakakuha siya ng tubig na malinis at mainit at naligo ng matagal. Habang nakababad, nagsimulang lumiwanag ang kanyang isipan at bigla niyang napagtanto na maaaring gumamit na lamang siya ng mahika sa pag-init ng tubig sa unang lugar, sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa prosesong ginamit niya sa paggawa ng yelo. Pero itatabi niya ang trick na iyon para sa susunod dahil sa ngayon, oras na para kumain. Sa hapunan, iniisip ni Rio ang tungkol sa kanyang limitadong pagkain. Alam niyang kakailanganin niyang magsimulang manghuli sa lalong madaling panahon, ngunit ang ideya ng pagpunta sa kagubatan ay nagpabigla sa kanya.
Sigurado siyang hindi gaanong epektibo ang maliit na kutsilyong iniwan sa kanya ni Michael laban sa mga halimaw, kaya ngayon kailangan niyang mag-unlock ng ilang offensive na magic. Kinaumagahan, sinimulan ni Ryo ang kanyang pinakaunang offensive na spell, Water Ball. Ngunit ang mga resulta ay underwhelming. Walang epekto ang pag-atake sa punong kanyang pinupuntirya. Iniiba niya ang spell, na ginagawang mas manipis at matalas ang water ball, halos parang isang arrow. Pagkatapos ng mga oras ng pagsubok at pagkakamali, sa wakas ay nakagawa siya ng isang simpleng water jet. Ngunit kahit iyon ay hindi makagalos sa puno. Hindi sumuko, ginugol ni Ryo ang susunod na araw sa pag-eksperimento sa ice magic sa halip. Maingat siyang bumubuo ng isang ice crystal, ngunit mabilis na nalaman na ang pag-levitate ng yelo ay mas matigas kaysa sa tubig. Gayunpaman, pinananatili niya ito ng maraming oras at sa huli ay naiisip niya kung paano magpatawag ng maraming kristal ng yelo ng sabay-sabay. Ngunit ang problema lang ay hindi pa rin niya makuha ang mga ito na talagang ilunsad sa kanyang target. Pagkatapos ng mga araw ng trial and error, sa wakas ay nasanay na si Ryo sa pagbuo ng mga kristal na yelo kaagad, ngunit wala pa rin siyang kapangyarihan na aktwal na magpaputok sa kanila bilang mga projectiles. Gayunpaman, sa mababang antas ng kanyang pagkain, gumagawa siya sa pamamagitan ng paggamit ng ice crystal bilang pansamantalang spearhead. Tumungo siya sa kagubatan at sa gilid ng ilog, nakakita siya ng ilang quartz at ngumisi. Alam niyang magiging kapaki-pakinabang ang mga ito sa paggawa ng apoy kung sakaling maubusan siya ng mana. Habang naghahanap ng mga halamang gamot, si Ryo ay tinambangan ng isang halimaw, isang maliit na baboy ramo na malinaw na nakikita siyang madaling biktimahin. Ang halimaw ay sumugod sa kanya, at sa isang segundo, si Ryo ay ganap na nagyelo, ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa. Malapit nang matapos ang kanyang isekai adventure bago pa man ito magsimula. Ngunit sa pinakahuling segundo, ang takot na masawi muli ay nagpapakita at tumalon siya. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang nag-isip, gamit ang mahika para i-freeze ang lupa at pedawsdesan ang baboy ramo. Sa kaguluhan, nagpatawag siya ng ilang matutulis na yelo sa mismong daanan ng baboy ramo, at ang halimaw ay nauwi sa pagkatusok at natapos. Ang mga panahong desperado ay talagang naglalabas ng pinakamahusay sa kanya, dahil nagagawa ni Ryo na maglabas ng ilang clutch water magic kapag kailangan niya ito. Not a bad effort, pero malayo pa ang mararating niya. Pagbalik sa bahay, binuksan ni Ryo ang Monster Compendium at agad na nalaman na ang mas mababang boa race ay karaniwang ang pinakamahina na halimaw sa paligid. Siya ay gumugugol ng karagdagang oras sa pag-flip sa mga pahina. Subukan at unahan ang anumang bagay na maaari niyang makaharap sa susunod. Kapag naabot niya ang seksyon sa mga dragon, ang tanging payo ay tumakbo kung sakaling makakita ka ng isa. Hindi iyon makakatulong dahil halos tiyak na masasawi pa rin siya. Gayunpaman, sinabihan siya na subukang tumakas man lang. Pagbukas ng pahina, napunta siya sa Akuma, isang mas malala pang bangungot. Para sa halimaw na ito, ang aklat ay hindi nag-abala sa pagbibigay ng anumang mga tips sa kaligtasan. Ang sinasabi lang nito ay ipagdasal na huwag kayong mag-cross ang landas ng isa. Habang nagbabasa siya, parang hindi gaanong nakakatulong ang libro, ngunit nagpapatuloy siya. Iniisip niya na ang huli niyang pangangaso ay mananatili siya sa loob ng tuluyan, ngunit napakaraming oras lamang ang maaaring gugulin ng isang lalaki sa loob ng bahay. Kinabukasan, tinapangan niya ang sarili at muling lumabas, handa sa kung anumang ihagis sa kanya ng mundong ito. At ang araw ay nagsisimula sa optimismo dahil natuklasan ni Ryo ang isang puno ng prutas. Ang unang kagat ay napakasarap at halos makabawi sa lahat ng pagod mula sa nakaraang araw, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi tumatagal. Out of nowhere, isang assassin hawk ang lamusong at natamba siya. Kaagad na malinaw na ang lawin na ito ay mas malakas kaysa sa kanya, at walang pagkakataon na mananalo siya sa isang tuwid na laban. Gumagamit pa nga ang lawin ng invisible air magic, na naging ganap na walang pagtatanggol kay Ryo. Naaalala ang payo mula sa kanyang monster book, sinubukan niyang tumakbo, ngunit walang paraan na dadaigin niya ang isang assassin hawk. Nang mapagtantong hindi siya makakatakas, humarap siya sa lawin. Gamit ang kanyang ice magic, nagawa niyang matrap ang ibon. Sa pag-aakalang siya ay sa wakas ay nanalo, siya ay lumalapit, para lamang makalaya ang lawin. Nasaktan ngunit buhay, at nasira na ang isang mata nito.
Sa sandaling napagtanto ng Hawk na si Ryo ay hindi kasing hina ng inaakala niya umalis ito. Si Ryo ay bumagsak sa kaganhawahan, nagrereklamo na ang mabagal na buhay na gusto niya ay hindi ganito kalala. Sinusubukang makauwi pagkatapos ng laban, napagtanto ni Ryo na siya ay ganap na nawala salamat sa kanyang mabilis na pagkatakbo mula sa lawin. Habang napupunta siya sa kagubatan, may mas nagpagulat sa kanya. Isang walang ulo na dulahan na may bumubuhos na usok mula sa kanyang leeg, mahinahong inaalagaan ang kanyang kabayo. Ngunit kahit papaano ay nahanap na ni Ryo ang kanyang daan pauwi. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy siyang nagsasanay at nag-level up ng kanyang mga kakayahan. Mula sa pakikipaglaban sa mga halimaw hanggang sa pangingisda, ang kanyang salamangka sa tubig ay nagiging napakalakas na kaya niyang humiwas sa mga bundok gamit ito. Pinipilit niya ang sarili niya para mas lalong lumakas. At unti-unti, nagsisimula na siyang mag-adjust sa bagong buhay na ito. Ngunit gabi-gabi, bumabalik siya sa parehong lugar kung saan niya natagpuan ang dulahan, hinahamon ito ng paulit-ulit, hindi para manalo, ngunit marahil para lang lumakas. Walang impormasyon tungkol sa mga dulahan sa kanyang halimaw na compendium. Kaya, nagtataka siya kung hindi ba talaga ito isang halimaw or kung wala lang ito sa gabay ng baguhan. Matapos ang isa pang bigong tunggalian, inamin ni Ryo na ang tanging dahilan kung bakit siya bumabalik ay dahil sa pakiramdam na tinutulungan siya ng dulahan na lumakas. Isang gabi, pinapanood niya ang dulahan na lumilikha ng isang espadang yelo, na humawak sa kanya na parang nag-aalok ng regalo. Sa pagkuha ng pahiwatig, tinanggap ni Ryo ang espada, at pagkatapos nito, iniwan siya ng dulahan ng payapa. Sa susunod na ilang araw, or marahil kahit na mga linggo, sa wakas ay tinatamasa ni Ryo ang katahimikan, ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtatagal. Isang araw, habang nagsasanay, may nakita siyang pamilyar na figure. Bumalik na ang mapaghiganti na lawin. Napansin niya agad na nawawalan ito ng isang mata, kaya walang duda na ito rin ang ibong nakalaban niya noon. Ngunit ngayon ito ay naging ganap na itim at mukhang mas malaki kaysa sa huling pagkakataon, na nangangahulugang ito ay umunlad. Ang lawin ay sumusugod sa kanya ng mas mabilis at mas malakas kaysa dati. Agad na tinawag ni Ryo ang 5-layer na ice wall na ito, ngunit binasag ito ng lawin na parang wala lang, kaya mabilis siyang nagpatawag ng 10-layer na pader ng yelo, ngunit sinira rin iyon ng ibon. Desperado, umatake si Ryo gamit ang maraming kristal ng yelo, ngunit gumagamit ang lawin ng ilang uri ng magic negation para lipulin ang mga ito at ipabagsak siya. Tapos biglang may naramdaman si Ryo sa hangin, kaya tumabi siya. At sa sandaling ito, ang tungkod ni Ryo ay naging abo sa pamamagitan ng isang sorpresang pag-atake ng kidlat. Kaya't sa init ng isang sandali, kinuha niya ang espada na nakuha niya mula sa dulahan at hinabol ang lawin. Sa pagkakataong ito, gumagana na talaga ang espada. Nataman siya, pinilit ang lawin pabalik, ngunit hindi pa tapos. Ang ibon ay sumugod sa kanya muli, at sa isang huling tulak, tinusok ito ni Ryo gamit ang talam, at bumagsak ang lawin. Nilapitan ni Ryo ang nahulog na ibon, inamin na isa ito sa mga pinaka-persistent na nilalang na nakilala niya. Napagtanto niya na nag-evolve ang lawin para lang sa rematch na ito at bilang tanda ng paggalang, hinayaan niya itong masawi sa pamamagitan ng kanyang kamay. Tinatanggal ang espada, pinapanood niya ang lawin na sa wakas ay natapos. Ipinagpatuloy ni Ryo ang kanyang paglalakbay, ganap na walang kamalay-malay na may isang dragon sa malapit. Biglang nagpakita ang isang dragon at nagsimulang magsalita sa kanya, at natigilan si Ryo na naiintindihan niya ang boses ng isang dragon. Ang dragon, natutuwa na gumana muli ang kanyang telepathy, ay nagtanong kay Ryo kung nakakita siya ng isang evolved na lawin. Ipinaliwanag ni Ryo na nakapaslang lang siya ng isa. Nagulat ang dragon na matatalo ito ng isang tao, kaya ipinakita sa kanya ni Ryo ang espada. Agad, kinilala ito ng dragon bilang espada ng Fairy King at tinanong kung ano ang ginawa ni Ryo upang maging karapat-dapat dito, pero walang ideya si Ryo. Dahil natanong ang pag-uusisa ng dragon, si Ryo naman ay nagtanong. Ang dalawa ay nag-uusap hanggang sa huli bago ipahayag ng dragon na kailangan niyang umalis. Ngunit bago maghiwalay ng landas, nagpakilala si Ryo at ang dragon ay nagbabahagi ng kanyang pangalan, Liwin. Talagang maganda ang takbo ng mga bagay para kay Ryo sa bagong mundong ito.
Kaya't ang anghel na muling nagkatawang tao sa kanya ay muling nagsuri ng kanyang makalangit na mga talaan at napagtanto na siya ay nakaligtaan ang isang malaking bagay. Si Ryu ay may lihim na kakayahan na hindi kailanman napansin ng anghel, at ito ang kapangyarihan ng walang hanggang kabataan. Samantala, pababa sa tabing ilog, nakita natin ang isang misteryosong lalaki na may pulang buhok na nakahiga sa buhangin sa tabi ng isang bangkang nasira. Nang maglaon, biglang nagkaroon ng matinding pananabik si Ryu sa seafood, kaya casual siyang naglakad pababa sa dalampasigan. Ngunit sa sandaling dumating siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat sa napakalaking pagkawasak ng barko sa kanyang harapan. Nagmamadali siyang sumulong, nang mapansin ang isang lalaking nakahiga sa tabi ng nasira na barko. Lumuhad si Ryu para tingnan siya, pero huli na ang lahat dahil nasawi na ang lalaki. Ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng mahinang daing sa malapit, at ang pananabik ay bumaha sa kanya dahil ito ang unang buhay na tao na nakatagpo niya mula nang dumating sa mundong ito. Naalala ng isang nakaligtas na nagngangalang Abel ang mga pira-pirasong alaala ng isang napakalaking mala-octopus na halimaw na umatake sa kanyang barko sa panahon ng isang marahas na bagyo, na naging dahilan upang siya ay bumulusok sa dagat. Ngunit nang magising si Abel, nagulat siya nang makitang nakahiga siya sa bahay ng isang estranghero. Nalilito, ngunit nagpapasalamat na siya ay buhay. Siya ay mabilis na pumilit tumayo, nagpanik habang hinahanap niya ang iba pang nakaligtas. Kapag sumuray-suray si Abel sa labas, lalo siyang nalilito, napagtantong wala siyang ideya kung nasaan siya. Sa sandaling iyon, tahimik na nagpakita si Ryu sa kanyang likuran, na ikinagulat ni Abel, dahil sa kabila ng pagiging isang batikang mandirigma, hindi niya maramdaman ang presensya ni Ryu. At parehas din siyang natulala sa kakaibang fashion sense ni Ryu. Gayunpaman, nagpasya siyang magalang na iwasang banggitin ito sa ngayon. Sa halip, nagpakilala siya ng maayos at nagpasalamat kay Ryu sa pagligtas sa kanya. Awkwardly nasagot ni Ryu na si Abel lang ang humihinga at ang iba ay nasawi na pagdating niya doon. Mabilis na tiniyak ni Abel sa kanya na huwag ay stress ang tungkol dito, basta-basta ibinunyag na ang mga taong iyon ay mga makulimlim na mga smuggler pa rin. Pero bago pa man siya makapagsalita ay gumambala na ang tiyan niya sa isang malakas na angle. Natatawa na awkwardly, iminungkahi ni Ryu na ipagpatuloy nila ang pag-uusap sa ilang pagkain. Sinundan siya ni Abel sa loob, ngunit agad na binanggit ni Abel ang kakaibang damit ni Ryu. Ipinaliwanag ni Ryu na wala siyang ibang damit at kulang ang mga materyales para gumawa ng mga bago. Kaya casual na pinayuhan siya ni Abel na bumili na lang, ngunit nakaramdam kaagad siya ng awkwardness, iniisip na maaaring masyadong mahirap si Ryu para makabili ng mga bagong damit. Ngunit mabilis na pinapagaan ni Ryu ang sinabi ni Abel sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya lang ang literal na tao na nakatira sa lugar na ito, kaya walang sino man ang magbebenta sa kanya ng damit. Na-curious si Abel, nagtatanong kung nanghuhuli si Ryu para makakain. Casual na tumango si Ryu, at curious na nagtanong si Abel kung ginagamit niya ang maliit na kutsilyong iyon na mayroon siya. Sa isang ngiti, ipinakita ni Ryu ang kanyang kahangahangang salamangka sa tubig, na binanggit na ang mahika ay ang kanyang pangunahing paraan sa pangangaso. Nagulat si Abel, na inihayag na halos kalahati lamang ng populasyon ng mundo ang maaaring gumamit ng mahika, at siya mismo, sa kasamaang palad, ay kabilang sa kalahating hindi nagagawa ito. Nagpagulat ito kay Ryu dahil sinabi sa kanya ng anghel na 20% lang ng mga tao ang nagtataglay ng mahiwagang kakayahan. Pagkatapos, hiniling ni Abel na dalhin siya ni Ryu sa baybayin dahil may mahalagang bagay na kailangan niyang i-verify. Habang pababa sila sa dalampasigan, biglang sinubukan ni Abel na kumilos ng buong kabayanihan, sinabihan si Ryu na manatili sa likuran niya kung makatagpo sila ng anumang panganib. Mahinahong tumugon si Ryu na hindi ito kailangan, ngunit iginiit ni Abel, na halatang ayaw niyang makaramdam na parang isang walang magawang tao sa pagkabalisa. Pinayagan siya ni Ryu na gawin ang gusto niya, at hindi nagtagal ay narating nila ang nasirang barko, ngunit ang lahat ng mga katawan ay misteryosong naglaho. Inisip ni Abel na ang mga halimaw or ang dagat ay nag-aalaga na sa kanila, pagkatapos ay awkwardly na nagpasalamat muli kay Ryu, alam na ang kanyang sarili ay magkakaroon ng parehong kapalaran kung wala siya. Bahagyang umungal si Abel, binanggit na hindi niya mahanap ang anumang bagay na hinahanap niya at sinabi na sa ngayon ang prioridad na ito ay makikipagkita muli sa kanyang mga tauhan.
Ang problema ay, itinulak ng bagyo ang kanyang barko sa malayong timog na hindi malaman kung saan, na nag-iiwan sa kanya ng ganap na hindi sigurado kung aling daan ang susunod na pupuntahan. Pagkatapos ay biglang nakaisip si Abel, lumingon kay Rio at casual na nagtatanong kung gusto niyang sumama. Nagulat si Rio sa biglaang imbitasyon na ito, at mabilis na ipinaliwanag ni Abel na magagamit niya ang tulong ni Rio para mahanap ang daan pabalik. At bilang kapalit, mairerekomenda ni Abel si Rio sa isang disenteng trabaho sa lungsod, kung saan maaaring hindi na niya kailangang magbihis tulad ng suot niya. Matapos pag-isipang mabuti, pumayag si Rio na gabayan si Abel pabalik. Kalaunan ng gabing iyon, tahimik na nakatayo si Rio na nakatingin sa hardin na pinaghirapan niyang lumaki, nakaramdam ng kakaibang lungkot sa pag-iisip na iiwanan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Abel na lalabas siya para magpaalam sa isang mahalagang tao. Tumaas ang isang kilay ni Abel, halatang nagtataka kung sino ang maaaring makatagpo ni Rio sa gitna ng kawalan, ngunit nagpas siyang huwag na lang, marahil ay naramdaman niyang hindi ito bagay sa kanya. Pagkatapos, naglakad si Rio papunta sa lawa para hanapin ang Headless Knight. Nakatayo sa tabi ng tahimik na tubig, ibinalita niya na aalis siya sa kagubatan sa loob ng mahabang panahon. Pinasasalamatan niya ang kabalyero para sa lahat ng pagsasanay, pagkatapos ay kapansin-pansing inilabas ang kanyang armas, na nangangakong ibibigay ang lahat sa huling pagkakataon. Nang walang isang salita, malinaw naman, dahil ang dulahan ay walang ulo, ang kabalyero ay bumunot ng kanyang espada, handa ng makipaglaban. Si Rio ay sumusugod ng mabilis, naghahatid ng malalakas na hampas na para bang nasa huling eksena siya ng ilang epikong anime fight, na walang humpay na pina-atras ang kabalyero. Sa kalaunan, napagod si Rio sa kanyang sarili, humihingal ng tahimik habang ang kabalyero ay tahimik na umatras muli sa lawa. Hinahabol ang kanyang hininga, nag-aalok si Rio ng isang huling taos-pusong pasasalamat, ngunit syempre, nananatiling tahimik ang kabalyero. Nang malapit nang umalis si Rio, ang kabalyero ay hindi inaasahang tumalikod at mahiwagang nagpatawag ng isang armored suit na diretso mula sa tubig, tila ang kanyang regalo sa pamamaalam. Nakakahiyang naging sentimental si Rio sa kilos, nagsasabi ng isa pang pasasalamat bago umuwi. Kinabukasan, naghanda sina Rio at Abel para sa kanilang paglalakbay. Habang naghahanda sila, nakakagulat si Rio sa kanyang sarili na nostalgic tungkol sa pag-alis sa liblib na lugar kung saan niya ito tinatawag na tahanan ng napakatagal. Di nagtagal, nakatagpo sila ng baboy ramo sa kagubatan, at mabilis na hiniling ni Abel kay Rio na ipaubaya ito sa kanya. Sumugod siya patungo sa baboy ramo gamit ang kanyang espada, mabilis na nagpakawala ng kasanayan sa pakikipaglaban na agad na ginagawang barbecue ang kawawang hayop. Namangha, nagtanong si Rio kung ano ang eksaktong mga kasanayan sa pakikipaglaban, at ipinaliwanag ni Abel na ang mga ito ay mga espesyal na diskarte na ginagamit ng mga lumalaban gamit ang mga armas. Nang gabing iyon, nagkampo sila sa loob ng isang malaking guwang na puno. At kinaumagahan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa kagubatan. Habang papalapit sila sa isang latian, nakita nila ang ilang lizardmen na gumagala. Nagpasya si Abel na pinakamahusay na iwasan sila at iminumungkahi na baguhin ang kanilang ruta dahil ang mga lizardmen ay maaaring maging malakas na kalaban. Ngunit kahit na lumipat sila ng kanilang landas, nararamdaman ni Rio na hinahabol pa rin sila ng mga nilalang mula sa likuran. Agad na naghanda si Abel na lumaban, ngunit binalaan siya ni Rio na napakaraming kaaway sa pagkakataong ito, iginiit na gagamitin din niya ang kanyang mahika. Nag-aalinlangan si Abel na makakalaban si Rio nang wala ang kanyang armas, ngunit natigilan siya ng agad na inatake ni Rio ang apat na lizardmen ng sabay-sabay gamit ang icicle lances. Pagkatapos ng labanan, tinanong ni Abel si Rio tungkol sa spell na ginawa niya. Casual na sagot ni Rio na isa lang itong regular na icicle lance. Ngunit iginiit ni Abel na ang kanyang mga kaibigan sa Wind Mage ay limitado sa paghahagis lamang ng isang pag-atake sa isang pagkakataon, habang si Rio ay walang kahirap-hirap na nag-summon ng apat na icicle ng sabay-sabay. Ipinagkibit balikat ito ni Rio, nagmumungkahi na marahil ito ay isang limitasyon lamang ng mahika ng hangin dahil ito ay ganap na normal para sa water magic. Nagpasya si Abel na huwag masyadong pag-isipan ito, na nagmumungkahi na ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay.
Ngunit bago sumulong, lumikha si Rio ng 2 baso ng yelo at mahiwagang pinupuno ang mga ito ng tubig. Napansin ni Abel si Rio na gumamit ng ibang inkantasyon sa pagkakataong ito, ngunit mabilis itong tinakpan ni Rio sa pagsasabing malamang na mali siya nang narinig kanina. Habang patuloy silang naglalakbay, inabutan ni Abel ng barya si Rio, at nasa sabik na sinabi ni Rio na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng aktwal na pera. Walang imak si Abel dahil palagi niyang inaakala na mahirap si Rio, ngunit hindi niya akalain na ganoon siya kahirap. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag kay Rio ang tungkol sa 3 malalaking bansa sa loob ng mga sentral na lalawigan, ang kaharian ng Knightley, ang Dewey Empire, at ang Handilo Federation. Agad na sinimulan ni Rio ang kutsain ang Dewey Empire dahil lang sa nakita niyang katawa-tawa ang pangalan nito. At habang patuloy siyang nagbibiro tungkol sa walang katotohanan na pangalan ng imperyo, naabot nila ang isang malawak na lugar. Ngunit sa sandaling iyon, kusang gumagalaw ang isang bato malapit sa kanila, na ikinagulat nilang dalawa. Kaya't mabilis na binunot ni Abel ang kanyang espada at hiniwa ito ng maayos sa kalahati, at mabilis na nag-conjure si Rio ng water barrier upang ilihis ang barrage ng lumilipad na mga bato. Natatakot na napagtanto ni Abel na hindi sinasadyang napunta sila sa isang pugad ng mga rock golem. Nalilito, nagtaka ng malakas si Rio kung hindi dapat mas humanoid ang mga golem, ngunit nagpasya si Abel na mayroon silang mas malalaking problemang haharapin muna. Sumusugod pa sulong, dumiretso si Abel na nagbutas sa pinakamalapit na golem. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang golem ay agad na muling nabuhay, na agad na nag-counter-attack. Mabilis na umatras si Abel, ngumisi, at binalaan si Rio na hindi gaanong magagawa ang mga karaniwang pag-atake laban sa mga bagay na ito. Gayunpaman, biglang nakakuha ng matalinong ideya si Rio. Nagpapatawag ng napakalaking bloke ng yelo sa himpapawid, bigla niya itong ibinaba sa ibabaw ng mga golem, at dinudurog ang mga ito. Halos bumagsak ang panga ni Abel sa lupa sa gulat, na hindi pa niya nasaksihan ang gayong kalakas na mabisang spell. Si Rio, na lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili, ay inulit ang maniobra ng ice block ng ilang beses, walang kahirap-hirap na inaalis ang iba pang mga golem. Pagkatapos maalis ang alikabok, nakahanap ito ng isang espesyal na rock golem na naka-embed sa isang malaking magic stone, at nasa sabik si Abel na ang naturang bato ay makakakuha ng magandang presyo. Malungkot na sinabi ni Rio na gusto rin niyang kunin ang mga mahiwagang bato mula sa iba pang mga golem, ngunit bamantong hininga ito, na inaamin na siya ay masyadong tamad or sa totoo lang ay masyadong walang kaalam-alam upang matuno muli ang lahat ng yelo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, hindi nagtagal ay napadpad sila sa isang napakalaking nilalang na hipo na buwaya na nakahandusay sa kanilang harapan. Napabuntong hininga si Abel, tinawag itong isang behemoth, isang napakabihira at makapangyarihang halimaw na narinig niya lamang tungkol sa mga alamat. Sabik na itinanong ni Rio kung dapat ba nila itong hulihin, ngunit mabilis na umiling si Abel, iginiit na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga wyvern ang lumusob mula sa itaas, na agad na nakakuha ng atensyon ni Rio. Nasa sabik siyang masaksihan ang isang epic monster showdown. Makalipas ang ilang sandali, ang mga wyvern ay hindi nag-aksaya ng oras sa paglulunsad ng mga mahiwagang bato sa behemoth, ngunit ang halimaw ay umuungal ng mapanghamon, kinansela ang kanilang mahika at pinabagsak ang mga wyvern sa lupa. Palibhasay humanga, casual na sinabi ni Rio kay Abel na ang napakalaking nilalang ay malamang na may ilang uri ng mahika na kasanayan sa pagkansela. Mamaya ng gabing iyon sa hapunan, curious na tinanong ni Abel si Rio tungkol sa magic cancellation skill dahil narinig lang niya ang ilang mga dungeon traps na may napakalakas na kakayahan. Ang mga mata ni Rio ay kumikinang sa pagbanggit ng mga piitan, na tuwang-tuwa na humihingi ng higit pa. Casual na binanggit ni Abel na mayroong piitan sa lungsod ng Lon kung saan mismo sila patungo. Kapansin-pansing nenas dito si Rio, inis na hindi nag-abala si Abel na banggitin ang isang bagay na napakahalaga kanina at mapaglarong tinanong siya tungkol sa anumang iba pang mga lihim na maaaring itinatago niya. Awkward na nagtanong si Abel kung alam man lang ni Rio ang tungkol sa mga dwarves at elves, ngunit hinimok siya ni Rio na punan ang mga detalye. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay narating nila ang malawak na hanay ng kabundukan, at kumpiyansa na sinabi ni Rio na makakahanap sila ng ilang tirahan ng tao sa kabila lamang ng mga bundok na iyon.
Nag-aalinlangan na tumaas ang isang kilay ni Abel, nagtatanong kung paano nakakasigurado si Rio. Panandali ang pinag-iisipan ni Rio na sabihin kay Abel ang tungkol sa dragon na iyon na casual niyang nakausap na madaling nabanggit ang lahat ng mga lihim ng mundong ito, ngunit nagpa siya laban dito at sa halip ay nakipag-ayos sa kapansin-pansing pagtugon na ito ay kaalaman na lampas sa pangunawa ng tao. Akmang tatawagan siya ni Abel sa kanyang misteryosong kalokohan, bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay sa malapit. Agad na nag-tense silang dalawa, nakahanda na ang mga armas. Makalipas ang ilang segundo, isang napakalaking halimaw, isang nakakatakot na griffin, ang pumailanglang pababa mula sa langit ng diretso patungo sa kanila, na nag-udyok sa dalawang lalaki na mabigla. Agad na napunta si Abel sa full panic mode, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga paraan kung paano sila magiging pagkain ng ibon, ngunit mabilis na iniligtas ni Rio ang kanilang mga balat sa pamamagitan ng paghagis ng isang mabigat na tipak ng karne sa hangin. Mabilis siyang kinopya ni Abel, ibinato ang isa pang tipak patungo sa langit, kaya't sabik na inagaw ng griffin ang magkabilang piraso sa kalagitnaan ng paglipad at casual na lumipad, malinaw na hindi interesado sa mga merienda na lasa ng tao. Pagkatapos ng isang tense na paghinto, pareho silang huminga ng malalim, nakahinga ng maluwag na hindi sila hapunan ngayong gabi, at nanginginig nilang inamin na ang pakikipag-away sa isang bagay na tulad nito ay magtatapos sa kakilakilabot. Habang nagpapatuloy sila, nagsimulang magdaldal si Abel tungkol sa kung paanong walang nakakita ng behemoth or griffin sa loob ng mahigit isang siglo, na nagmumungkahi na ang matataas na bundok ay maaaring pumihil sa malalakas na nilalang na ito na makarating sa mga mataong lugar. Iyon ay nagpapaalala kay Rio na ang mga wyvern na nakita nila kanina ay nagmula sa hilaga, ibig sabihin ay malapit lang ang kanilang pugad. Gaya ng dati, ang instincts ni Rio ay spot on habang sila ay natitisid sa isang maliit na grupo ng mga wyvern na kumakain ng ilang kapas-palad na halimaw. Nakakatakot na iminumungkahi ni Rio na labanan sila, ngunit mabilis siyang pinatigil ni Abel, na nagbabala sa kanya na karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 20 karanasang adventurer upang malabana ang mga nilalang na kasing tibay ng mga wyvern. Kalmadong nagkibit-balikat si Rio, pinaalalahanan si Abel na tiyak na makakaharap nila ang malalakas na halimaw sa kalaunan. Pagkatapos, na may pilyong ngiti, tinanong ni Rio kung ang pagbagsak sa kanila sa lupa ay magiging mas madali para kay Abel. Maingat na sumang-ayon si Abel, at sinabing kung nasa lupa sila, maaari niyang harapin ang isa or dalawa ng malapitan. Walang pag-aalinlangan, kapansin-pansing humakbang pasulong si Rio, malakas na nagsabi ng isang sadyang pinalaking peking spell bago casual na nagpatawag ng 4 na icicle na tumusok sa mga pakpak ng wyvern, na inipit ang mga ito sa lugar. Hindi sinasayang ni Abel ang pagkakataon at mabilis na tumalon pasulong, na nagtatapos sa kanilang paghihirap. Ngunit bago sila makapagdiwang, 2 pang wyvern ang agresibong pumasok. Sa pagkakataong ito, si Rio ay agad na nagpatawag ng mas maraming icicle, ngunit nang hindi naaabala sa anumang marangyang pag-enchant. Napansin kaagad ito ni Abel, binalingan ng isang kainahinalang sulyap si Rio, ngunit nagpa siya na isave ang mga tanong para sa ibang pagkakataon. Pagkatapos pabagsakin ang mga bagong banta, tinitipon nila ang mga mahiwagang bato mula sa mga talunang wyvern at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pahilaga. Di nagtagal, ang dalawa sa wakas ay nakalampas sa mga bundok, na umuusbong sa mapayapang tanawin ng Green Hills. Humanga si Abel na hindi lang sila nakipaglaban sa mga wyvern, ngunit nakakalap din ng 1 toneladang magic stones na magdadala ng magandang payday pagdating nila sa imperyo. Bigla nitong ikinakuryo si Rio at tinanong niya kung saang bansa sila patungo, umaasang literal na kahit saan ito maliban sa Dewey Empire. Tiniyak siya ni Abel, na nagsasabi na ang Dewey Empire ay talagang mas malayo sa hilaga at si Rio ay nagpakawala ng isang nakahingang hininga. Nang makitang ganoon ang reaksyon ni Rio, nalito si Abel at nagtanong kung mayroon siyang personal na alitan sa imperyo. Sinabi ni Rio na wala siyang anumang laban sa kanyang mga tao, ngunit nalaman niyang ang pangalang Dewey ay labis na ikinukot na mas gugustuhin niyang iwasan na lang ito ng buo. Binigyan siya ni Abel ng kakaibang tingin, sa paghahanap ng logic na ito ay kakaiba bilang pangalan lang naman iyon. Sa sandaling iyon, napansin ni Rio ang isang kalsada sa unahan, at mabilis na napagtanto ni Abel na dahil ito ay tumatakbo sa silangan hanggang kanluran, ang mga bundok na kanilang tinatahak ay maaaring hindi karaniwan. Ngunit nang tanungin ni Rio kung ano ang nasa isip niya,
Kinawayan lang siya ni Abel, sinabing wala lang, at binanggit na malamang na patungo sa isang bayan ang kalsada. Agad na lumiwanag si Rio, tuwang-tuwa sa pag-iisip na tuluyang matutulog sa isang aktwal na kama. At sinabi sa kanya ni Abel na dapat din niyang subukan ang lokal na pagkain doon. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa bayan at tumira para sa hapunan. Habang kumakain sila, iminumungkahi ni Abel na magparehistro si Rio sa Adventurers Guild, na ipinapaliwanag na ang guild card ay nadodoble bilang ID at hinahayaan siyang maiwasan ang mga buwis sa tuwing papasok siya sa isang bagong lungsod. Pinaalalahanan niya si Rio na kailangan niyang magbayad ng pilak na barya mula sa sarili niyang bulsa upang takpan siya sa pasukan ng bayan. Agad na sinimula ni Rio ang panunukso kay Abel, nagtatanong kung talagang binabantayan niya ang bawat barya na ginagastos niya sa pagtulong sa isang kaibigan. Bahagyang napakunot-noo si Abel sa pagtatangka ni Rio na hiyain siya, ngunit itinulak niya pa rin, itinuro ang isa pang benepisyo. Kung sasali si Rio sa Adventurers Guild, maaari siyang magbenta ng magic stones at monster materials ng direkta sa guild sa magandang presyo. Ipinaliwanag pa niya na ang mga alchemist lamang ang nakakaalam kung paano epektibong gamitin ang mga materyales na iyon, at agad na interesado si Rio, na gustong matuto pa. Bago pa man siya makapagtanong sa 1,000 tanong, dumating ang kanilang waitress na may dalang hapunan, at nalaglag ang panga ni Rio nang makakita siya ng isang plato ng curry. Pilit niyang iniintindi kung paano maaaring umiral ang curry dito. Pagkatapos ng lahat, kahit nasa pinaka-cliche na isekai anime, ang pangunahing karakter ay karaniwang kailangang maglakbay sa malayo at malawak, hirap na muling likhain ang perpektong lasa ng tahanan. Medyo inaabangan ni Rio ang sarili niyang paghahanap ng curry. Ngunit ang isang kagat ay nagpapatunay na ang curry na ito ay eksaktong kapareho ng kanyang kinagigiliwan noon sa Japan. Ganap na nalulula sa nostalgia at sarap, inuubos ni Rio ang buong plato sa loob ng ilang segundo at agad na nag-order ng isa pang pagkain. Kinaumagahan, nasa sabik pa rin si Rio tungkol sa curry na kinain niya kagabi at mapaglarong inakusahan si Abel ng isa pang sikreto mula sa kanya. Medyo nabigla si Abel, nalilito kung anong sikretong pinag-uusapan ni Rio sa pagkakataong ito, ngunit tinatawanan lang ito ni Rio, sinabing kailangan ni Abel na banggitin ang lahat ng tsaa sa anumang lokal na mga dessert spot na maaaring hindi niya napansin. Mabilis na tumalikod si Abel. Awkward na umamin na hindi siya mahilig sa matatamis, at sinundan lang siya ng tingin ni Rio, nagtataka kung bakit kakaiba ang kinikilos niya. Muli silang napunta sa kalsada at kalaunan ay nakarating sa bayan ng Lon, isang lugar na napapaligiran ng walang katapusang mga bukirin ng trigo. Sa gate ng bayan, sinalubong sila ni Nimir, isa sa mga gwardya, na lubos na natigilan nang makilala niya si Abel. Tila, naiulat na nawawala si Abel ilang buwan na ang nakalipas, kaya tuwang-tuwa si Nimir na makita siyang nakabalik ng ligtas at maayos, at lubos niyang pinasalamatan si Rio sa pagtulong sa kanyang kaibigan na makauwi. Masigasig na kinamayan ni Nimir si Rio at pagkatapos ay nagkwentuhan sa mga lumang panahon kasama si Abel. Pagdating sa loob ng bayan, iminumungkahi ni Abel na dumiretso sila sa Adventurers Guild, na nagpapaliwanag na kung nandoon siya para i-vouch si Rio, maaari siyang agad na lumaktaw mula sa newbie na F-rank hanggang sa D-rank kapag narehistro. Karaniwan, nagsisimula ang mga baguhan sa ibaba, ngunit ang pagkakaroon ng isang tao na may B-rank or mas mataas upang i-back up ay maaaring mapabilis ng malaki ang proseso. Pagpasok pa lang nila sa guild, lahat ay nagulat at natuwa nang makitang muli si Abel. Nagsisiksikan ang mga tao sa paligid niya na parang siya ay isang uri ng bayaning bayan, at masayang nanunood si Rio, natutuwang makitang maraming mabubuting kaibigan si Abel dito. Sa pagpapasyang bigyan ng espasyo si Abel para i-enjoy ang kanyang sandali, lumabas si Rio para magpahangin. Nang magsimula na siyang maglakad, biglang nakasalubong ni Rio ang isang babaeng elf, at agad siyang nabighani sa magagandang katangian nito at matulis na tenga. Kakaiba, ang babaeng elf ay ganoon din ang pagkaintriga kay Rio, gulat na nakatingin sa kanya dahil sa hindi pangkaraniwang coat na suot nito. Mabilis niyang nakilala ito bilang sariling damit ng Fairy King, binanggit na talagang gusto ng Fairy King si Rio na binigyan siya ng isang pambihirang regalo. Ganap na naguguluhan sa kanyang mga salita, sinubukan ni Rio na alamin kung ano ang nangyayari, ngunit bago siya makapagtanong, humingi ng paumanhin ang elf, sinabing nagmamadali siya.
Idinagdag niya na umaasa siyang magkikita silang muli sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Si Ryu ay nakatayo doon na ganap na naguguluhan, sinusubukan pa ring ay proseso ang nangyari. Nang lumabas si Abel para hanapin siya, kinaladkad siya ni Abel pabalik sa loob ng guild, ipinakilala si Ryu sa lahat ng kaibigan niya bilang ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Nagsisimulang pasalamatan ng lahat si Ryu, pinaulanan siya ng papuri at pagpapahalaga, at nagpasya siyang ang pagkuha ng lahat ng positibong atensyon na ito ay napakasarap sa pakiramdam. Pagkatapos noon, diretsyong dinala ni Abel si Ryu sa reception desk, kumpiyansang sinabi sa receptionist na gusto niyang marehistro si Ryu bilang isang D-rank adventurer batay sa kanyang rekomendasyon. Ang receptionist ay kitang-kitang natigilan, na itinuro na si Abel at ang kanyang koponan ay hindi kailanman nag-endorso ng sinuman bago. Umiti lang si Abel, ipinaliwanag na si Ryu ay isang pambihirang kaso. Magalang na iginiit ng receptionist na kailangan pa ring ipasa ni Ryu ang kanyang strength evaluation bago opisyal na mag-rank up. Kaya hiniling ni Abel na makipag-usap ng direkta kay Guildmaster Hui tungkol dito. Sinabi niya sa kanila na maghintay ng kaunti at hindi nagtagal, biglang pumasok si Hui sa silid, tuwang-tuwa matapos marinig na bumalik si Abel. Ipinakilala ni Abel si Ryu sa Guildmaster, na humihiling na bigyan si Ryu ng rank-up test, na nagbanggit na kakailanganin nila ng patunay ng lakas ni Ryu para doon. At casual na sumagot si Abel na si Ryu ay mas malakas pa sa kanyang sarili, na iniwan ang Guildmaster na hindi makapaniwala. Mabilis na pinatibay ni Abel ang kanyang pag-aangkin sa pamamagitan ng paglabas ng lahat ng mga mahiwagang bato na kanilang natipon mula sa mga wyvern, at agad na nabigla si Hui. Binanggit niya na ang dami ng mga bato ay nagpapahiwatig sa kanila na sapat ang nadaig nilang wyverns na banta sa isang buong bansa. Kalmadong tiniyak ni Abel sa kanya na walang panganib ng pag-atake dahil hinabol nila ang mga wyverns sa timog ng Malefic Mountains. Nagtataka, iniisip ni Ryu kung may espesyal na kahulugan ang pangalang Malefic Mountains, na nagudyok kay Hui na ipaliwanag na walang sinuman sa naitala na kasaysayan ang ligtas na tumawid sa kanila. Binibigyang diin ni Hui na ang mga bundok ay napakakilalang mapanganib kahit na ang mga elite adventurer ay hindi magsasapanganib na tuklasin doon ng walang napakahalagang dahilan. Namangha siya na sina Ryu at Abel ngayon ang unang nakakamit ng gayong imposibleng tagumpay, kaagad na sumang-ayon na isulong si Ryu ng walang karagdagang pagsubok. Biglang pumasok sa silid ang mga miyembro ng partido ni Abel, na puno ng emosyon matapos isipin na hindi na nila makikitang buhay pa si Abel. Nang makita ang taus-pusong reunion na ito, nagpasya si Hui na pinakamahusay na bigyan sila ng ilang espasyo at nag-aalok na gabayan si Ryu sa labas upang tapusin ang kanyang pagpaparehistro. Habang papaalis si Ryu, mabilis na tumawag si Abel, hinihiling sa kanya na maghintay sa reception desk kapag tapos na siya, binanggit na gusto niyang ipakita kay Ryu ang isang espesyal na lugar. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Hui si Ryu patungo sa kanyang opisina, ipinapaliwanag na ang grupo ni Abel, na kilala bilang Crimson Sword, ay kabilang sa pinakamalakas at pinakarespetadong adventurer party sa bayan. Hindi ito nakakagulat kay Ryu, pero hindi pa rin siya sigurado kung talagang karapat-dapat siyang tumalon diretso sa D-rank. Nang makita ito, tiniyak siya ni Hui sa pagsasabing habang si Abel ay talagang malakas, ang pagkatalo kahit isang solong wyvern ay lampas sa kanyang kakayahan, na ginagawang malinaw sa kanya na si Ryu ay gumanap ng isang malaking papel sa pagbagsak sa mga wyvern. Sa sandaling iyon, ang receptionist ay pumasok sa opisina na bitbit ang mga kagamitan na kailangan para sa formal na pagpaparehistro ni Ryu, na nagdahilan kaagad, sinabing mayroon siyang tambak na mga papeles na naghihintay, iniwan si Ryu sa kanyang mga kamay. Masayang ipinakilala ng receptionist ang kanyang sarili bilang Nena, pagkatapos ay nagsimulang magtanong kay Ryu ng mga karaniwang tanong sa pagpaparehistro. Ipinaliwanag niya na maaari niyang gamitin ang guild lodging ng hanggang 300 araw mula sa pagpaparehistro, pagkatapos nito ay kailangan niyang maghanap ng sarili niyang lugar. Susunod, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang kurso sa pagsasanay sa paggalugad ng dungeon na inaalok ng guild sa mga bagong adventurer. Agad na ipinahayag ni Ryu ang kanyang interes na sumali sa kurso, at sinabihan siya ni Nena na pumunta sa meeting hall 2 araw mula ngayon sa eksaktong 9 AM. At saglit na natigilan si Ryu na ang mundong ito ay may mga orasan. Pagkatapos, lumipat si Nena upang kompletuhin ang aktwal na pagpaparehistro.
Inutusan niya si Rio na ilagay ang kanyang kamay sa crystal device sa mesa. Kapag ginawa niya ito, iniscan at inililipat ng device ang kanyang biometric sa isang metal na plate na nakapatong sa ibabaw nito, na ginagawa itong kanyang opisyal na guild card. Binati ni Nena si Rio, formal na tinatanggap siya bilang isang rehistradong adventurer, at pagkatapos ay pareho silang lumabas ng opisina. Hindi nagtagal, isinama ni Abel si Rio upang tuklasin ang bayan, binanggit na gusto niyang bilhan siya ng mga bagong damit at isang staff bilang bayad sa pag-escort sa kanya ng ligtas sa kanyang bayan. Masayang tinanggap ni Rio ang mga damit, ngunit nagtatanong kung bakit kailangan niya ng staff. Itinuro ni Abel na ang mga salamangkero ay palaging gumagamit ng mga staff upang mag-spell, ngunit sinabi sa kanya ni Rio na maaari siyang gumamit ng magic ng maayos nang walang isa. Ipinaliwanag din niya na sa tuwing lumalaban siya ng malapitan, mas gusto niyang gumamit ng espada, kaya ang isang staff ay magiging walang kabuluhan para sa kanya. Natigilan si Abel dito, at mas nabigla siya nang biglang ibunyag ni Rio ang maliit na patalim na daladala niya na talagang nagsisilbing espada niya. Isinasantabi ang lahat ng iyon, binanggit ni Rio na higit pa sa kagamitan, ang talagang kailangan niya ngayon ay ilang solidong impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay sa mundong ito. Di nagtagal pagkatapos noon, nalaman ni Rio na ang mundong ito ay gumagamit ng eksaktong kaparehong sukat ng oras gaya ng Earth, mga oras, araw, linggo, buwan, at maging ang metric system. Ngayon ay nag-click sa kanyang isip na ang isang tao mula sa Earth ay malamang na nakarating dito matagal na ang nakalipas at naimpluwensyahan ang paraan ng pag-andar ng mga bagay, na nagpapaliwanag sa lahat ng pamilyar na bagay na kanyang nadatnan. Sa sandaling iyon, bumalik si Abel mula sa tindahan pagkatapos bayaran ang lahat ng mga bagay na pinili ni Rio, masayang ipaalam sa kanya na ang pinakamagandang bahagi ng araw ay nauuna pa rin. Pagkatapos ay ginabayan ni Abel si Rio sa isang malaking inn kung saan nagtitipon ang lahat ng kanyang mga kaibigan mula sa guild, na nagsagawa ng isang masiglang pagdiriwang para sa ligtas na pagbabalik ni Abel. Nagparty sila hanggang gabi, nainiwang pagod na pagod si Rio kaya kinaumagahan, kinaladkad siya ni Nena palabas ng kama para ipakita sa kanya ang kanyang tinutuluyan. Dinala niya siya sa isang silid kung saan naninirahan na ang dalawa pang bagong adventurer. Ipinakilala ng blonde na lalaki ang kanyang sarili bilang Eto, at ang lalaking may kayumangging buhok bilang Nels. Parehong magiliw na binati si Rio, at sa sandaling umalis si Nena, si Nels ay agad na nagsimulang bumubulusok tungkol sa kung gaano siya may gusto sa kanya at kung gaano siya ka-cute. Mabilis siyang pinatigil ni Eto, ipinaalala sa kanya na si Nena ay malayo sa kanyang liga. Casual na nakipag-usap si Eto kay Rio, na nagbibigay sa kanya ng mabilis na rundown sa buhay sa mga dorm ng guild. Makalipas ang ilang sandali, bumalik muli si Nena. Sa pagkakataong ito ay may kasamang isa pang kinakabahan na mukhang newbie na nagngangalang Aman. Curious tungkol sa kanyang kabataang hitsura, ang iba ay nagtatanong sa kanyang edad. Nahihiyang ibinunyag ni Aman na kaka-16 lang niya, ngunit sa parehong mga magulang na nasawi kamakailan, nagpa siya siyang kumita bilang isang adventurer. Malumanay na hiniling ni Nena sa kanila na ipadama kay Aman na welcome siya, at pinaalalahanan sina Rio at Aman na samahan siya sa meeting hall kinaumagahan para sa kanilang pagsasanay sa paggalugad ng piitan. Kasabay nito, tuwang-tuwang ikinwento ni Abel sa kanyang partido ang lahat ng hindi kapani-paniwalang mga bagay na nakita niyang ginawa ni Rio. Walang kahirap-hirap na gumagamit ng mahika nang wala ang kanyang mga staff, tinutuhog ang mga wyvern gamit ang mga icicle, at maging ang pagdurog ng mga rock golem na may mga naglalakihang bloke ng yelo. Si Lin, ang may pag-aalinlangan na miyembro ng grupo, ay itinatakwil ang mga kwento ni Abel bilang imposible, na nangangatwiran na ang magic ay hindi gumagana ng ganoon dahil sa mga limitasyon tulad ng saklaw at distansya. Pero mariing iginiit ni Abel na totoo lahat ng sinabi niya. Ngunit pagkatapos ay maingat na binanggit ng isa pang miyembro ng partido na nagngangalang Ria na mayroon lamang isang salamangkero na napabalitang gumamit ng mahika ng ganoong sukat, at siya ang maalamat na salamangkero ng Inferno. Ngunit dahil walang sino man ang aktwal na nakasaksi sa kanyang nakakabaliw na salamangka, ang kanyang mga gawa ay nananatiling walang iba kundi mga alingawngaw. Ito ay humahantong sa isang maikling sandali ng pag-aalala. Kung talagang ganoon kalakas si Rio, ano ang mangyayari kung tumalikod siya sa kanila or mas masahol pa sa Dewey Empire? Ngunit kumpiyansa silang tinitiyak ni Abel na hindi magiging issue ang Dewey Empire dahil sa labis na pag-ayaw ni Rio sa pangalan nito.
Samantala, sa tinutuluyan, nakikipagbiruan at tawanan si Ryo kasama ang kanyang mga kasama sa silid, na namangha sa kakaibang pagbabago ng kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natapos na nina Ryo at Aman ang kanilang speedrun dungeon exploration class para sa mga rookie, at inanunsyo ng kanilang instructor na pupunta sila sa unang palapag ng dungeon ngayong hapon. Halatang nabigla si Aman tungkol sa kanyang unang karanasan sa piitan, ngunit casual na sinabi ni Ryo sa kanya na pakalmeyan ang sarili dahil kung ma-stress siya ngayon, mapapapagod lang siya bago pa man lang pumasok sa loob. Pagkatapos ay itinanong ng instructor ang grupo kung may sino mang magtatanong, at agad na itinanong ni Ryo kung posible bang direktang mag-teleport sa mga palapag na naklear na nila. Ang instructor ay talagang humanga sa tanong na ito dahil kadalasan ang mga veteranong adventurer lang ang mag-iisip ng mga tanong na ganoon. Ipinaliwanag niya na may ilang mga piitan sa timog kung saan ang mga adventurer ay maaaring maginhawang mag-warp sa pagitan ng mga checkpoint. Ngunit sa kasamaang palad, ang Lone Dungeon ay walang anumang mga cool na trick tulad niyan. Pagkatapos, ini-escort ng instructor ang mga baguhan sa piitan, na matatagpuan mismo sa puso ng lungsod. Inihayag niya na ang lungsod mismo ay literal na itinayo sa paligid ng piitan, idinagdag na bawat ilang taon, ang bilang ng halimaw sa loob ay tumataas ng husto, kung minsan ay tinutulak pa sila sa ibabaw ng lupa. Ipinaliwanag niya kung paano pinoprotektahan ng napakalaking pader sa paligid ng piitan ang mga ordinaryong tao mula sa mga atake ng halimaw, ngunit pagkatapos ay mabilis na tiniyak ang mga bagong nerbiyos na baguhan na walang panganib sa anumang malaking pagsiklab ng halimaw na magaganap anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, sa wakas ay narating na nila ang beginner-friendly na unang palapag ng piitan, na sa kabutihang palad ay walang partikular na mabangis na nilalang. Sinasabi ng instructor sa lahat na malugod silang mag-explore ng malaya, ngunit iginiit na manatili sila malapit sa pasukan. Si Ryo ay nakikipagpares kay Aman, at halos kaagad, naramdaman ni Ryo na may papalapit. Sinabi niya kay Aman na ihanda ang kanyang sarili para sa isang welga habang hinahawakan niya at hindi papakilusan ang kanilang kaaway, at si Aman ay sabik na bumunot ng kanyang espada. Makalipas ang ilang sandali, nagpakita ang isang halimaw na langgam, at agad itong nakilala ni Ryo mula sa kanyang halimaw na aklat-aralin bilang isang sundalong langgam. Inutusan niya si Aman na atakihin mismo ang leeg nito habang itinutulak niya ito gamit ang mga sibat ng yelo. Walang aberya na iniipit ni Ryo ang halimaw sa lupa, hinayaan si Aman na malinis na putulin ang ulo nito, na nakuha ang kanyang sarili sa kanyang unang pagpaslang. Si Aman ay lubos na nasasabik tungkol sa tagumpay na ito, at mabilis na nakuha ni Ryo ang Magic Stone ng langgam bilang patunay ng kanilang unang matagumpay na pangangaso ng magkasama. Mamaya sa gabing iyon, kumakain sila ng hapunan kasama ang kanilang mga kasama sa silid, na nagpipilit na ipagdiwang ang kanilang unang matagumpay na pagsalakay sa piitan. Ang mga kasama sa silid ay tunay na humanga na ang dalawa ay nagawang talunin ang isang sundalong langgam sa kanilang unang paglalakbay. Ngunit mahinhin na iginiit ni Aman na tinapos lang niya ang langgam matapos itong mahigpit na pigilan ni Ryo. Excited niyang binanggit na hindi na siya makapaghintay na bumalik sa piitan bukas, bagamat aminadong kinakabahan siya sa pagsisikap na mag-solo. Nagboluntaryo si Ryo na sumama dahil sabik din siyang tuklasin ang dungeon hanggang sa ikatlong palapag, dahil sa tingin niya ay kainahinala ito na nakatagpo sila ng isang mas malakas na halimaw mula sa mas malalim na antas na gumagala sa unang palapag. Kung tutuusin, ginawa iyon ng instructor na kakaiba. Sumabat si Eto sa pagbanggit na narinig niya kamakailan ang mga alingawngaw ng mga sundalong langgam na nagpapakita kahit malapit sa una at ikalawang palapag, at walang sinuman sa mga lalaki ang makakaalam kung bakit nangyayari iyon. Sa sandaling iyon, casual na pumasok si Abel at ipinaliwanag na ito ay dahil ang mga sundalong langgam ay maaaring tumulak sa kanilang daan pataas. Talagang nabigla sina Nels at Eru sa kanilang mga sarili nang mapagtanto nila na kakapakita lang sa harap nila ang pinakamalupit na adventurer ng bayan. Palaging casual na binabati ni Ryo ang kanyang kaibigan nang hindi iniintindi ang kanyang pagiging tanyag na tao, na nag-udyok kay Abel na pabirong hilingin sa mga lalaki na bantayan si Ryo dahil siya ay ganap na kulang sa sentido komon. Agad na tumayo si Nels, nasasabik na sumaludo kay Abel at ipinahayag na siya ang kanyang pinakamalaking tagahanga.
Masigasig niyang ibinalita ang kanyang pangarap na maging isang maalamat na adventurer tulad ni Abel balang araw, na sabik na nagtatanong kung maaari siyang makipagkamay sa kanyang ginintoang kamay. Masayang ipinagkaloob sa kanya ni Abel ang pakikipagkamay, malumanay na pinayuhan si Nels na ituloy ang kanyang pangarap, ngunit huwag kalimutan na laging nauuna ang kaligtasan. Pagkatapos, tinanong ni Rio si Abel kung ano ang ginagawa niya dito ngayong gabi, at sinagot ni Abel na kagagaling lang niya sa kanyang pinakahuling misyon. Bago pa siya makapagsalita, biglang pumasok ang partido ni Abel. Halatang asar ang mga babae na pumunta si Abel dito sa halip na dumiretso sa Guildmaster para sa mission report. Mabilis na sinubukan ni Abel na ipaliwanag na tinutulungan lang niya ang ilang mga newbie adventurer na nangangailangan ng kanyang payo, ngunit walang pakisilin dito at agad na sinabihan si Warren na hatakin siya palayo. Walang kahirap-hirap na binuhat ni Warren si Abel sa kanyang likuran habang si Abel ay nagsimulang humagulgol na parang paslit. Samantala, biglang tinitigan ni Lin si Rio na halatang selos. Awkwardly na tinanong siya ni Rio kung ano ang gusto niya, dahilan para mabilis na pinatigil ni Priestess Rhea si Lin at humingi ng paumanhin kay Rio para sa kanilang walang galang na pagkagambala. Sa pag-alis ng grupo, hindi mapigilan ang pagka-fanboy ni Naeto at Nels sa kanila. Ngunit talagang hindi maintindihan ni Rio kung ano ang nakakatuwang kahanga-hanga sa crew ng mga clown na iyon. Kasabay nito ang marahang pagsaway ni Rhea kay Lin dahil sa hayagang pagtitig kay Rio. Ngunit iginiit ni Lin na curious lang siya dahil walang tigil sa pagyayabang si Abel tungkol sa mahika ni Rio. Inamin ni Rhea na curious din siyang makita ang tunay na kakayahan ni Rio, ngunit tiniyak ni Abel sa kanila na masasaksihan nila ito kaagad. Nang sumunod na araw, bumalik sina Rio at Aman sa piitan, sa pagkakataong ito ay nakatagpo ang isang grupo ng mga halimaw na aso. Muling itinulak ni Rio ang mga hayop ng walang kahirap-hirap gamit ang kanyang mga ice spear, habang kahanga-hangang ipinakita ni Aman ang kanyang mga kasanayan sa espada sa pamamagitan ng pagtapos ng dalawang halimaw mismo. Pagkatapos, sa isang maikling pahinga, nagkomento si Rio na ang pagiging swordsman ni Aman ay nagpapaalala sa kanya ng kakaiba sa estilo ni Abel. Nilinaw ni Aman na ang kanyang tagapagturo ng espada ay isang matandang geyser na nagngangalang Kiro, na natuto ng swordsmanship mula sa isang prestihiyosong akademya sa kabisera. Kaya agad na ipinalagay ni Rio na si Abel ay nagsanay sa ilalim ng parehong akademya at nakita niya ang tunay na potensyal kay Aman, sa paniniwalang maaari siyang maging isang napakalakas na swordsman balang araw. Humanga si Aman na napakaraming alam ni Rio tungkol sa swordsmanship sa kabila ng pagiging isang mage. Casual na ipinaliwanag ni Rio na nagsanay siya sa ilalim ng isang tagapayo ng kaunti ngunit sa huli ay nakagawa siya ng sarili niyang estilo ng pakikipaglaban. Pagkatapos ay nagkomento siya na ang kasalukuyang anyo ni Aman ay tila medyo nakakapagod sa pisikal, bagaman ito ay sobrang maaasahan, at nagmumungkahi na kailangan lang niyang palakasin ang kanyang stamina. Binanggit ni Rio na palaging nagigising si Abel sa madaling araw upang magsanay ng kanyang mga form ng espada sa kanilang paglalakbay, na itinatampok na kahit na ang mga likas na talentado ay kailangang magsanay sa kanilang mga sarili. Nakaramdam si Aman ng lakas ng loob na marinig iyon at nanumpa siyang magsusumikap siyang maging mas malakas, na ikinalulugod ni Rio. Kinaumagahan, pumunta si Rio sa library at nagulat siya sa sobrang laki nito. Hiniling niya sa librarian na ituro sa kanya ang mga aklat ng alchemy, at dinala siya nito sa mga istant na puno ng mga manual ng baguhan. Sa daming pagpipilian ay nalulula siya, kaya nagpa siya si Rio na kailangan niya ng hangin para malinisan ang kanyang isipan. Ngunit habang ginagawa niya, ang lahat ay nagiging itim habang ang isang ganap na solar eclipse ay nagpapadilim sa buong lungsod, at siya ay tumangala sa kalangitan. Ilang sandali pa, napagtanto niyang may kakaibang nangyayari. Lahat ng tao sa paligid niya ay biglang nawala, iniwan siyang mag-isa sa isang nakakatakot at nakakabagabag na kapaligiran. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na mapanganib na papalapit sa kanya mula sa likuran. Sa kanyang instinct, umiikot siya sa paligid, na nagpapatawag ng makapal na ice barrier sa tamang oras upang ilihis ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na putok ng apoy. Gulat na gulat, iniisip niya kung sino ang sumubok na mag-ihaw sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nakita niya ang isang nakakatakot na maganda na babaeng demonyo na naglalakad patungo sa kanya na parang diretsyong lumabas sa isang action movie. Ngumisi siya,
Natutuwa na makahanap ng isang random na tao na nakulong sa kanyang domain, malinaw na umaasa na lalabanan siya. Agad na nakilala ni Ryo na isang aktwal na demonyo ang kanyang kinakaharap ngayon. At sigurado siyang siya ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo niya simula nang dumating siya sa mundong ito. Isinasaalang-alang niyang tumakas sandali, ngunit napagtanto niyang walang nakakatakot na paraan na makakatakas siya mula sa kakaibang dimensyon na ito, kahit gaano pa niya subukan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, napagpasyahan niyang ang tanging pagpipilian niya ay ang lumaban. Nang walang pag-aalinlangan, tinawag niya ang isang bangkos ng mga hadlang ng yelo sa paligid bago ang babaeng demonyo ay nagpakawala ng isa pang malaimpyernong alon ng apoy. Nagagawa ng kanyang mga kalasag na pigilan ang matinding apoy. Ngunit biglang nagpalipat-lipat ng taktika ang demonyo, nagpaputok ng hindi nakikitang bala ng hangin na walang kahirap-hirap na sumugod sa mga pader ng yelo ni Ryo, para lamang tumalbog ng hindi nakakapinsala sa kanyang damit. Ang malakas na demonyo ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, nalilito kung paano mapapahinto ng ilang gawa ng tao ang kanyang pag-atake. Ngunit sa isang malapitang pagtingin, napagtanto niyang ang balabal ni Ryo ay ang balabal ng Fairy King. Kinikilalang siya ay dapat na isang salamangkero na may makabuluhang kasanayan at kapangyarihan upang magkaroon ng ganoong pambihirang kagamitan at makaligtas sa kanyang mga pag-atake, nagpasya siyang puputulin na lang siya sa makalumang paraan gamit ang kanyang espada sa halip na umasa sa mahika. Ipinatawag din ni Ryo ang kanyang talim ng yelo upang salubungin ang hampas ng demonyo, agad na lumipat sa isang defensive na tindig habang ang mabangis na babae ay walang humpay na tinutulak siya pabalik. Siya ay hindi kapani-paniwalang mabilis, na pinipilit siya sa isang desperadong pag-iwas habang ang isang nakakasawi na laslas ay muntik nang tumama sa kanyang mukha. Nang makita ang kanyang pagkakataon, gumanti siya sa pamamagitan ng paglulunsad ng madaming mga nagyayelong sibat sa kanya. Ngunit ang demonyo ay madaling umiiwas sa paligid ng bawat projectile, hindi napansin ang solar eclipse na unti-unting nawawala habang siya ay umiikot, nag-e-enjoy sa sarili. Kasabay nito, nalaman ni Ryo na pinapalakas niya ang kanyang bilis gamit ang mahika ng hangin. At sa sandaling iyon, dumiretso siya sa kanya para sa isang tiyak na atake. Nakakagulat na madaling napigilan ni Ryo ang kanyang welga dahil habang siya ay mabilis, ang kanyang pagiging swordsman ay hindi man lang lumalapit sa malaimpyernong mga sesyon ng pagsasanay na kanyang tiniis sa ilalim ng walang ulong kabalyerong iyon. Ang demonyo ay tumigil sa pagkabigla, tunay na humanga, at hinihiling na malaman kung sino siya upang angkinan hindi lamang ang balabal ng Fairy King, kundi pati na rin ang kanyang talam. Dahil sa pagkabigo, gumawa siya ng nagliliyab na bowl ang apoy upang sunugin siya. Ngunit walang kahirap-hirap na kinansela ito ni Ryo gamit ang isang well-timed icicle spear. Ito ay talagang nagpapaasar sa kanya, at ang demonyo ay nagpasya na wakasan siya ng mabilis, na napagtantong magiging isang tunay na banta kung ang laban ay magpapatuloy. Nagpakawala siya ng isang agresibong pagsalakay, ngunit nananatiling tahimik si Ryo, na maayos na hinaharangan ang kanyang mabilis na mga pag-atake. May nakita siyang siwang at marahas na humarap, nawalan ng balanse ang demonyo. Kaagad na nakuha ang kalamangan, si Ryo ay nagpakawala ng isang barrage ng sharpened ice spike, na naglalayong tapusin siya. Mabilis na pinalibutan ng demonyo ang kanyang sarili sa nakakapasong apoy, tinutunaw ang mga sibat ng yelo bago ito maabot sa kanya. Ngunit habang tumitindi ang walang humpay na pag-atake ni Ryo, napilitan siyang ipatawag ang makapal na pader na bato bilang karagdagang proteksyon. Gayunpaman, mabilis na umangkop si Ryo, inilipat ang mga taktika sa pagtagos ng mga high-pressure na jet water na walang kahirap-hirap na humihiwa sa mabatong mga hadlang, na humahampas sa kanya ng ilang beses. Siya ay natigilan na ang mga pag-atake nito ay maaaring makasakit sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, patuloy na umaatake si Ryo dahil sa makapal na ulap ng usok na tumatakip sa kanyang paningin. Sinamantala ang kanyang pagkakataon, nagmamadaling pumasok si Ryo upang ihatid ang nakakasawi na atake, ngunit desperadong lumukso ang demonyo upang harangin ang kanyang welga. Habang ang kanilang mga talam ay marahas na nagsasalpukan sa himpapawid, si Ryo ay nagulat nang makita ang mga sugat ng demonyo na mabilis na nagsasara at naghihilom sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang kanyang panandaliang pagkagambala ay nagbibigay sa kanya ng pagbubukas na kailangan niya upang mapunta ang isang mapangwasak na atake, na hinampes siya ng malakas sa isang kalapit na gusali.
Habang naghahanda siyang tapusin siya ng tuluyan, naramdaman niya ang mga patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat. Nalilito, tumingin siya sa itaas nang ang isang nakakapasong mainit na patak ng ulan ay tumama sa kanyang pisngi, na mas mainit kaysa sa kumukulong tubig. Sumisigaw siya sa matinding paghihirap at agad na ibinalot ang sarili sa isang proteksyon na hadlang, desperadong naghihintay na hamupa ang ulan habang maingat na bumaba si Rio, inihahanda ang susunod niyang galaw. Nang walang babala, ang demonyo ay sumabog sa isang inferno, marahas na hinaypan ang lahat ng bagay sa paligid niya. Dahan-dahan siyang humakbang patungo kay Rio na may layuning pumaslang, ngunit sa sandaling iyon, ang eclipse ay nagsisimulang kumukupas, at habang ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang talam, ito ay nabasag sa kawalan. Bigla siyang huminto, nag-click sa kanyang dila sa inis at mapait na sinabi na kailangan nilang tapusin ang laban na ito sa ibang araw. Nanunuya si Rio, na sinasabi sa kanya na magmadali at sumugod na. Nakakagulat na hindi nabigla sa kanyang saloobin, ipinakilala ng demonyo ang kanyang sarili bilang Leonori at casual na itinanong ang kanyang pangalan. Nag-aatubili siyang tumugon kay Rio, bagamat ginagawa niyang halata na wala siyang pakialam tungkol sa pakikipagpalitan ng anumang kasiyahan sa demonyo. Naiintriga si Leonori sa katotohanang malinaw na alam ni Rio kung ano siya, kaya pinagsisisihan niyang nakipaglaro kanina sa halip na tapusin siya ng tahasan. Sinabi niya sa kanya na balang araw ay magkakaroon sila ng kanilang rematch, kaya posibleng may isa pang demonyo na unang tumawid sa kanyang landas. Binalaan niya ito na huwag masawi sa isang mahina dahil sa muli nilang pagkikita, mas lalakas siya, at sa susunod ay hindi na siya magdadalawang isip na tapusin ang kanyang sarili. Nakaramdam si Rio ng lamig sa kanyang gulugod sa isiping iyon. Ngunit sa sandaling iyon, ganap na nawala ang eclipse at sa isang iglap, bumalik sa normal ang realidad, na walang iniiwan na palatandaan ng kanilang magulong labanan. Dahil sa panginginig, nagpa siya si Rio na pinakamahusay na bumili na lang ng kanyang mga libro ng mabilis at magpahinga. Dumiretso siya sa bangko, nag-cash in sa mabigat na stock ng mga barya na natamon niya sa pagbebenta ng lahat ng Wyvern Magic Stone na iyon. Pagkatapos, dumaan siya sa dorm, umaasang makakasama ang kanyang mga kasama sa silid. Ngunit nang mapagtanto niyang wala sila, aalis na sana siya nang makita niya silang na-corner at kinukot siya ng isang grupo ng mga talunang adventurers. Sinusumpa ni Nels at eto ang pinuno, isang malaking haltak na nagngangalang Dan, para sa duwag na pagtambang sa kanila habang sila ay nasugatan pa. Ngunit tinutuligsa ni Dan na hindi rin maaawa sa kanila ang mga halimaw kapag nasawi sila sa piitan. Out of nowhere, biglang nawala ng malay ang mga kasamahan ni Dan habang tahimik silang pinabagsak ni Rio mula sa likuran, mahinahong sinasabi kay Dan na siya ay ganap na tama, ngunit marahil ay dapat niyang kunin ang sarili niyang payo minsan. Casual niyang tinutuya si Dan, nagtatanong kung nagpaplano siyang tumakbo ngayong napabagsak na ang kanyang mga kaibigan. Galit na galit, mabilis na sinusugod ni Dan si Rio, para lamang sa kanya na walang kahirap-hirap na tumabi at dumiretso sa kanyang hawakan ng espada sa bituka ni Dan, na pinipilit ang lalaki na isuka ang natitira sa kanyang almusal. Mabilis na inilipat ni Rio ang kanyang atensyon sa pagpapagaling sa kanyang mga nasugatan na mga kaibigan, pinagalitan sila ng bahagya tungkol sa pangangailangang magpakatatag para hindi sila mahuli muli ng mga mahinang mga lalaki. Gayunpaman, nagpasya siya na sa ngayon ay karapat-dapat silang lahat ng magandang pahinga. Magkasama nilang pinuntahan ang mga pampublikong paliguan kung saan pinagaling ni Eto, ang residenteng pari, ang sugat na iniwan ng bala ng hangin ni Leonori. Habang nakaupo ang lahat na nakababad sa tubig, mas nasusubok sila ng kuryosidad at sinimulan nilang kulitin si Rio ng mga tanong tungkol sa kung sino ang posibleng makasakit ng isang kasing lakas niya. Isinasaalang-alang ni Rio na banggitin ang demonyo sa madaling sabi, ngunit mabilis na nagpa siya laban dito dahil sa ngayon, ang pagpapahinga ay ang prioridad at lahat ng iba ay maaaring maghintay. Kinabukasan, nagsimulang tumungo sina Aman, Nels, at Eto sa piitan bilang isang grupo. Habang nakikipaglaban sina Nels at Aman sa mga goblin, ligtas na nananatili si Eto sa likuran, tinutulungan at tinatambalan sila tuwing sila ay nasasaktan. Habang nangongolekta si Nels ng mga mahiwagang bato mula sa mga napaslang na goblins, tinawag ni Eto si Aman, kinakabahang nakikipag-usap tungkol sa hindi inaasahang pagiging mapanganib ng mga goblin na ito.
Mabilis na iminumungkahi ni Nels na dapat silang umatras sa ngayon dahil ang pagtulak ng higit pa ay pagpapakasawi. Buong pusong sumang-ayon si Eto, lalo na't ang pagsalubong sa mga Goblin Archers sa ikaapat na palapag lamang ay seryosong masamang balita. Ngunit si Aman ay nagmatigas na nangatuwiran na gusto pa rin niyang manghuli ng ilan pang halimaw at kumita ng dagdag na pera. Ngunit mahigpit na ipinaalala ni Nels sa kanya ang tungkol sa payo ni Abel na huwag ipagsapalaran ang kanilang buhay sa maliliit na pakinabang. Sa kalaunan, si Aman ay pumayag at sila ay nakabalik ng ligtas sa ibabaw. Lumalabas na ang desisyong iyon ang nagligtas sa kanilang mga buhay dahil ilang palapag lamang sa ibaba nila, ang isa pang pangkat ng adventurer ay abala sa pagpuksa ng isang napakalakas na halimaw. Bumalik sa ibabaw, sinasalamin ni Rio kung paano kalakas ang mga kasanayan sa mahika ni Leonore. Bagamat napantayan niya man lang siya sa bilis ng pagcast, nagpasya siyang doblehin ang kanyang mga lakas at itaguyod ang kanyang mga kahinaan. Inaalala kung paano siya nagpumilit kahapon na makasabay sa nakakabaliw na bilis ng paggalaw ni Leonore, bagamat saglit siyang hindi wasto upang malaman ang sarili niyang natatanging solusyon sa halip, nagpasya siyang subukan kung ang paggamit ng mga water jet upang itulak ang kanyang sarili ay gagana sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagtrabaho ng maayos sa ilalim ng tubig. Una, gumagawa siya ng mad-ulash na platform ng yelo sa kanyang harapan, pagkatapos ay nagpaputok ng daan-daang maliliit na water jet mula sa kanyang likuran upang itulak ang kanyang sarili pasulong. Sa kasamaang palad, ang lahat ng pagsisikap na ito ay nagre-resulta sa kanyang paggalaw ng kasing bilis ng isang matandang lola na tumatawid sa kalye. Nabigo sa nakakahiyang mabagal na resulta, napabuntong hininga si Rio bilang isang gawaing isinasagawa. Talaga, kailangan pa niyang magsanay ng husto. Nang maglaon, tumungo si Rio sa silid-aklatan, umaasang matuto patungkol sa mga demonyo at alchemy. Nagkataon, sa parehong oras, si Lin ay nag-aaral din doon, at siya ay desperadong nagbabasa sa mga record upang makita kung mayroong anumang pagbanggit ng isang spell na may kakayahang lumikha ng isang pader ng yelo na sapat na matibay upang durugan ang mga golem, ngunit wala talagang mahanap. Masiglang na pagpasyahan ni Lin na si Rio ay tiyak na isang uri ng manloloko na nanlilin lang kay Abel, na tinitiyak sa sarili na tanging ang pinakadakilang wizard sa kontinente ang maaaring gumawa ng magic na napakalakas. Nasiyahan sa kanyang teorya, ibinalik niya ang libro sa istant nang makita niya ang babaeng elf, si Sarah. Ang dalawa ay nagpalitan ng casual na pagbati at saglit na nag-usap bago maalala ni Sarah na dapat siyang makipagkita sa isang tao, kaya kailangan niyang umalis. Samantala, si Aman at ang mga tripulante ay bumalik sa guild, at agad na nagsimulang mautol si Nels na parang isang ganap na talunan, nang makita niya si Nena. Mabilis siyang tinapik ni Eto sa ulo, pinutol siya rito, at mahinahong ibinalita kay Nena na natuklasan nila ang mga Goblin Archer na gumagala sa ikalimang palapag, isang sitwasyong hindi pa naririnig. Kaya naman, bumalik agad sila para iulat ang nakababahalang balitang ito. Maingat na sinuri ni Nena ang mga magic stone bilang patunay, agad na kinukumpirma ang pagiging tunay ng mga ito at agad na nagpasalamat sa grupo bago nagmamadaling umalis upang alertuhan ang guildmaster. Ang guildmaster Hui ay hindi natutuwa nang malaman niya ang tungkol sa mga goblin na nagpapakita sa ikalimang palapag, dahil ang mga maliliit na halimaw na iyon ay dapat lamang magpakita ng mas malalim kaysa sa ika-10. Malungkot niyang naramdaman na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang bagay na mas masahol pa sa ilalim ng lupa, at inutusan si Nena na agad na ipatawag ang bawat B-rank or mas mataas na adventuring party na magagamit. Walang alinlangang ipinaalam sa kanya ni Nena na sa ngayon ay dalawang nangungunang grupo pa lang ang nasa bayan, Abil's Crimson Sword at ang White Brigade. Di nagtagal, si Abel at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay pumunta sa opisina ni Hui kasama si Abel na kitang-kitang inis sa pag-asang magtrabaho kasama ang White Brigade, karamihan ay dahil hindi niya kayang panindagan ang kanilang pinuno. Ang mga babae sa kanyang partido ay tahasang sinabihan siya na huminto sa pagungal na parang isang maliit na bata, at si Abel ay mahinahon na kinompose ang sarili bago pumasok. Sa kasamaang palad, ang pinuno ng White Brigade, si Phelps, ay naghihintay na sa loob, at si Abel ay nagpupumilit na huwag ipakita ang kanyang inis. Sa sandaling makaupo na ang lahat, ipinaliwanag ni Hui ang seryosong sitwasyon, ang mga goblins ay natagpuan sa ikalimang palapag, at ang kanilang ulat ay ganap na maaasahan.
Ang parehong Crimson Sword at White Brigade ay dapat na agad na pumasok sa piitan at masusing mag-imbestiga para sa anumang karagdagang mga palatandaan ng isang potensyal na pagsiklab ng halimaw. Malungkot na binanggit ni Hui na ang huling pagsiklab ay 10 taon na ang nakalilipas, at bagamat ito ay masyadong maaga, hindi niya maaalis ang posibilidad ng isa pang mangyayari ngayon. Nag-aalok siya sa bawat koponan ng paunang bayad na 100 gintong barya na may karagdagang 200 barya na ipinangako pagkatapos matagumpay na makumplito ang misyon. Pagkatapos ay humihingi ng paglilinaw si Abel kung dapat lang silang mag-imbestiga. Kinukumpirma ni Hui na ang pagsisiyasat ay ang kanilang nag-iisang misyon, na nag-udyok kay Phelps na tanungin kung ano ang inaasahan nilang gawin kung matuklasan nilang nagsimula na ang pagsiklab. Mariing tumugon si Hui na kung talagang nangyayari ang isang outbreak, dapat silang umatras kaagad at mag-ulat muli. Ay lalok ng guild ang mga pader ng piitan at makikipag-ugnayan sa mga kabalyero upang maalis ang banta. Sinabi rin niya na inalerto na niya ang lokal na Panginoon at ang punong tanggapan ng mga kabalyero upang tiyakin ang pinakamataas na paghahanda. Sa wakas, tinanong ni Hui ang magkabilang panig kung tinatanggap nila ang misyon, at walang pag-aalinlangan, sumang-ayon sila. Kinaumagahan, gising na si Rio at handa nang magtungo sa Northern Library sa oras na magising ang kanyang mga kasama sa silid. Ipinaliwanag niya na nagpaplano siyang mag-research ng mas malalim sa alchemy, na binanggit na narinig niya na ang Northern Library ay nagdadala ng mga aklat sa mas advanced na mga paksa. Kinukumpirma ni Eto na tama ang kanyang narinig, at idinagdag na ang mga adventurer na nasa D-rank at mas mataas ay may ganap na access sa library na iyon. Tuwang-tuwang sumabat si Aman, binanggit ang mga alingaw na narinig niya tungkol sa mga ipinagbabawal na aklat na nakatago rin sa loob ng Northern Library. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Rio, ngunit mabilis na binasag ni Eto ang kanyang bula sa pamamagitan ng paglilinaw na tanging ang mga adventurer na nasa B-rank or mas mataas ang pinapayagan na hawakan ang mga aklat na iyon. Ang mga lalaki pagkatapos ay hiniling sa kanya ang swerte sa kanyang paghahanap para sa kaalaman habang inihahanda nila ang kanilang sarili para sa isa pang dungeon dive. Malapit nang marating ni Rio ang Northern Library at agad na nagagalak sa isang kalmado at tahimik na kapaligiran. Siya ay sabik na nagsimulang mag-browse sa paligid para sa mga aklat na kailangan niya, kahit na napagtanto niyang ang direktang pagtatanong sa sino man tungkol sa mga libro tungkol sa mga demonyo ay malamang na magdulot ng isang eksena. Gayunpaman, habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa unang palapag, nakita niya ang babaeng elf na si Sarah na nakatayo doon, at agad siyang namangha. Samantala, ang guildmaster na si Hui at ang dalawang high-ranked adventurer party ay dumating sa mga gate ng dungeon. Saktong bubuksan na nila ang napakalaking pinto, biglang pinigilan ni Abel si Hui, naramdamang may maling-mali. Sa pagtitiwala sa kanyang gut instinct, inutusan niya si Lin na mabilis na gamitin ang kanyang wind magic upang suriin ang unang palapag para sa mga pagbabanta. Agad na namutla ang mukha ni Lin dahil nadiskubre niya ang daan-daang halimaw na nakatambay sa likod mismo ng gate. Agad na kumalat ang gulat sa grupo, na nagpapatunay ng walang pag-aalinlangan na nagsimula na ang dakilang pagsiklab ng halimaw. Agad na inuutusan ni Hui ang lahat na tumalikod at alertuhan ang mga kabalyero at ang guild. Bumalik sa guild, napansin ni Nels at ng iba pa ang biglaang abiso ng pagsasara na nakapost sa mga pintuan ng piitan, sa pag-aakalang ito ay dahil sa mga goblin archer na kanilang iniulat. Ngunit sa sandaling iyon, isang galit na messenger ang pumasok sa guild, malakas na ibinalita na nagsimula na ang isang napakalaking pagsiklab ng halimaw. Ang bawat available na adventurer ay dapat agad na sumugod sa mga pader na nakapalibot sa piitan at palayasin ang mga halimaw. Samantala, awkwardly na nagkatitagan sina Rio at Sarah sa buong kaganapang ito hanggang sa tuluyang basagin ni Sarah ang katahimikan sa pamamagitan ng mahinang pagsasabi na tila nagkita silang muli. Nagpakilala sila ng formal, at malumanay na tinanong ni Sarah si Rio kung naghahanap siya ng anumang partikular na bagay. Muntik nang sabihin ni Rio na nagsasaliksik siya sa mga demonyo, ngunit mabilis na nahuli ang sarili, kinakabahang sinasabing interesado siya sa alchemy, partikular na ang paglikha ng mga golem. Malinaw na humanga si Sarah sa kanyang ambisyosong layunin, na binanggit kung gaano talaga kahirap ang paggawa ng mga golem, bagamat ikinalulungkot niyang ibinalita sa kanya na walang mga aklat na eksklusibo ang library sa paksang iyon.
Sa isang palakaibigang ngiti, hiniling ni Sarah sa kanya na sundan pa rin siya dahil alam niya ang aklat ang ito na parang palad ng kanyang kamay at maaari siyang gabayan patungo sa mga aklat na makakatulong. Nagsisimula silang mag-usap ng casual tungkol sa mga libro at pakikipagsapalaran habang naglalakad sila, at inihayag ni Sarah na siya talaga ang nag-iisang miyembro ng isang B-rank adventuring party na tinatawag na Wind. Binanggit ni Rio ang narinig mula sa isang kaibigan na mayroon lamang isang elf na nakatira sa lungsod. At malumanay nang ngumiti si Sarah, ipinapaliwanag na ang mga elf ay karaniwang hindi nakikihalubilo sa mga tao, ngunit siya ay palaging medyo weirdo. Samantala, sa mga pintuan ng piitan, ang lahat ng mga adventurer sa lungsod ay nagtipon sa mga pader, inihahanda ang kanilang sarili para sa labanan. Biglang bumagsak ang mga halimaw sa mabigat na tarangkahan, at ang guildmaster na si Hui ay agad na sumigaw ng mga utos, na inuutusan ang lahat na magpakawala ng mga arrow at magic sa nagcha-charge na kawan ng goblin. Isang mabangis na labanan ang sumiklab, at sa lalong madaling panahon ang mga kabalyero ay dumating upang palakasin ang mga adventurer, mabilis na pinatatag ang sitwasyon. Ngunit hindi maaalis ni Hui ang nag-aalalang pag-aalala dahil mukhang mas marami ang mga halimaw kaysa noong huling pagsiklab 10 taon na ang nakakaraan. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, ang partido ni Abel ay kakaunti na lang ang natitirang mga arrows. Sa sandaling iyon, nagmamadaling umakyat si Nels Bitbit ang isang malaking bar aisles na puno ng mga arrow, na agad na naghatid ng mensahe mula kay Hui. Dapat harapin ng grupo ni Abel ang boss monster ng piitan kapag naharap na ang mga goblin mob. Sa lalong madaling panahon, ang karamihan sa mga goblins ay natalo, at mabilis na binigyan ni Hui sina Abel at Phelps ng senyales na pangunahan ang kanila ng kanilang grupo para sa huling laban. Tumalon sila pababa mula sa mga pader, at si Lin ay mabilis na gumamit ng mahika ng hangin upang makalapag sila ng maayos. Sumugod pa sulong, mabilis nilang tinapos ang natitirang mga goblins at ipinuwesto ang kanilang mga sarili sa dungeon entrance, na naghihintay sa final boss. Ilang sandali pa, isang goblin general ang lumabas mula sa mga anino, at iniisip ng lahat na malapit na itong matapos. Ngunit mabilis na nawasak ang kanilang kumpiyansa nang lumabas ang dalawa pang general ng goblin sa likuran niya. Agad na napagtanto ni Abel na talagang nakikipag-ugnayan sila sa Goblin King. Agad niyang ipinaliwanag na dapat nilang ibagsak kaagad ang mga general, kung hindi, lalo silang lalakas kapag dumating na ang hari. Mabilis na nagtalaga ng mga target si Abel. Siya at si Phelps ay haharap ng tig-isang general, habang sina Lin at Rio ay magtutulungan laban sa pangatlo. Nagsimula na ang matinding pakikipaglaban sa mga Goblin General. Nagawa ni Abel na putulin ang mga braso ng kanyang kalaban, ngunit nang malapit na niyang tapusin siya, nakita niya ang napakalaking figure ng hari ng goblin na umuusbong sa pasukan ng piitan. Sa kanyang instinct, si Abel ay sumigaw na desperadong bumaba ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nakakatakot na malakas na hampas ng hangin ang sumabog mula sa piitan, na agad na pinutol ang lahat ng tatlong general ng goblin sa isang atake. Lahat ay nakatingin sa gulat at takot sa walang awa na pagpapakita ng kapangyarihan ng Goblin King. Ngunit alam ni Abel at Phelps na sila lang ang may kakayahang pabagsakin ang halimaw na ito. Agad silang nakipagtulungan upang maglunsad ng magkasanib na pag-atake laban sa Goblin King, ngunit ang kanilang mga sandata ay nabigo ng husto laban sa kanyang makapal na baluti. Sa mabilis na pag-iisip, diretsyong sumugod si Abel patungo sa Goblin King, na ina-activate ang kanyang mala phantom na kasanayan upang ipagpatuloy ang mapang wasak na pag-atake ng hari. Mabilis na gumalaw, ginamit niya ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban upang tumagos sa armor ng katawan ng hari, na tinamaan ang kanyang puso. Ngunit hindi sapat ang tama para tuluyan siyang matapos. Habang ang hari ng goblin ay naghahanda sa pag-counterattack, mabilis na sinenyasan ni Abel si Lin na tapusin ito, unti-unting lumayo nang ilabas ni Lin ang kanyang mga wind spear. Ang mahiwagang pag-atake ay dumaan ng hindi nakakapinsala sa makamulto na anyo ni Abel at tumama sa hari ng goblin, sa wakas ay pinaslang siya. Nakahinga ng maluwag ang mga adventurer, sa paniniwalang sa wakas ay nanalo sila. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam na ang kaganapan na ito ay malayong matapos, dahil may mas masasamang bagay na mas malalim sa loob ng nakakatakot na piitan.